Ang tagumpay ay madalas na may kasamang malansang amoy ng isda at ang ingay ng bapor sa pantalan. Pero para sa akin, ito ang amoy ng kalayaan. 10 taon kong binuo ang Salcedo Maritime Foods mula sa wala, habang ang aking asawang si Joaquin ay abala sa pagpapanggap na siya ang bida sa bawat pahina ng dyaryo. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at pirma, alam kong ang aking buhay ay isa lamang telesering isinulat ng ibang tao. Isang araw, bago ang malaking anibersaryo ng pamilya, nalaman ko ang katotohanan. Ang lalaking pinakasalan ko ay nakikipagpalitan na ng pangako kay Clarissa, ang kanyang sekretarya, habang ninanakawan nila ako ng bawat sentimong kinita ko. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagwala. Sa halip, hinayaan ko silang maniwala na ako ay isang asawang sunod-sunuran. Gabi-gabi, habang mahimbing silang natutulog sa kanilang kasinungalingan, unti-unti kong kinolekta ang bawat piraso ng ebidensya. Hawak ko na ang lahat. Ang tanging hinihintay ko na lang ay ang tamang panahon para ilabas ang lahat. Ngunit hindi ko inaasahan na sa gabi ng ika-50 anibersaryo ng Pamilya Salcedo, sa gitna ng mga bisita at mga nakatutok na kamera, ay babaliktarin nila ang sitwasyon. Winona, tignan mo ang video na ito. Paano mo nagawang pagtaksilan ang pamilyang tumanggap sa'yo? Ang tinig ni Doña Benita ay puno ng mapagkunwaring pagkadismaya habang nakaturo sa malaking screen sa entablado. Ang video na ipinakita ay isang edit na nagpapakita sa akin na lumalabas mula sa opisina ni Don Severino Almazan, na binigyan ng malisyosong konteksto ng isang pagtataksil. Sa isang iglap, ang bulong-bulungan ng mga tao sa loob ng simbahan ay naging isang malakas na ugong ng paghusga. Nakita ko si Joaquin na nakatayo sa tabi ni Clarissa. Ang kanyang mukha ay nakayuko, nagpapanggap na isang asawang nasasaktan at naulila sa pagmamahal. Marites Buenaventura, ang kapitbahay naming laging nakabantay sa bawat galaw ng mga mayayaman, ay mabilis na nag-livestream gamit ang kanyang telepono. Ang boses niya ay nanginginig sa excitement habang kinukwento sa libu-libong nanonood ang aking umanong pagtapaksil. Walang nakikinig sa akin. Walang gustong maniwala sa katotohanan dahil mas masarap sa pandinig ang kwento ng isang babaeng masama. Inilapap ni Doña Benita ang isang dokumento sa aking harapan. Ito ay ang papel ng pag-amin sa pagkakasala at ang pagdalikod sa lahat ng aking karapatan sa kumpanya. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin sa akin, naghihintay ng aking pagluha o pagmamakaawa. Ang mga empleyadong pinulungan ko nung naghihirap sila ay nakayuko, hindi makatingin sa aking mga mata. Kinuha ko ang ballpen. Hindi nang hinig ang aking kamay. Sa halip, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa aking kalooban. Ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Pinirmahan ko ang papel. Isang mabilis at pinal na pirma. Lumapit ako kay Joaquin, sapat lang para siya lang ang makarinig sa aking sasabihin. Salamat. Ikaw mismo ang nagbukas ng pintuan palabas. Iniwan ko ang papel sa ibabaw ng mesa at naglakad palabas ng simbahan ng hindi lumingon. Sa labas, ang langit ay bumubuhos ang ulan. Pero hindi ito ang nagpapalamig sa akin. Ito ang apoy na nasa loob ko. Ang apoy na hindi nila alam na sila rin ang nagpasiklab. Tinanggal ko ang aking singsing at hinayaan itong mahulog sa kanal. Tapos na ang yugto ng pagiging martir. Simula na ng yugto ng pagbawi. Ang ulan sa Mabini ay hindi katulad ng ulan sa San Isidro. Dito, ang bawat patak sa bubong na yero ay parang maliliit na martilyo na nagpapaalala sa akin na wala na ako sa loob ng malamig na mansyon ng mga Salcedo. Ang hangin ay amoy alat at basang lupa, isang amoy na matagal kong kinalimutan nang piliin kong maging asawa ng isang CEO. Ngunit sa gabing ito, ang amoy na ito ang nagpabalik sa aking diwa. Pumasok ako sa lumang bahay ng aking ina na hindi man lang pinapansin ang basang laylayan ng aking tragedy mestiza. Ang puting tela ay puno na ng putik, tulad ng aking pangalan sa social media ngayon. Sa sala, nakaupo si Isadora,
ang aking nakababatang kapatid. Ang kanyang mga mata ay mapula, tila kanina pa umiiyak habang nakatitig sa kanyang cellphone. Ate? Oh my God, Ate Winona! Tumakbo siya palapit sa akin. Pilit akong niyayakap habang humihikbi. Napanood ko ang livestream ni Marites. Ang sasama nila. How could they do this to you? Bakit hindi mo sila nilabanan? Huminga ako ng malalim, ngunit hindi dahil sa pagod. Inalis ko ang kanyang mga kamay sa aking balikat ng may banayad ngunit mabilis na kilos. Ang aking balat ay parang yelo sa lamig, at ang aking puso ay mas matigas pa sa semento. Hindi nadadaan sa sigawan ang pagbawi, Isadora. Ang aking boses ay patag, walang emosyon, parang isang makina. Magtimpla ka ng kape. Kailangan kong magtrabaho. Magtrabaho, ate? Kakarating mo lang. Kasisira lang ng buhay mo sa harap ng buong San Isidro. Sigaw ni Isadora. Ang kanyang boses ay puno ng hindi ko maipaliwanag na tensyon. Hindi ko siya sinagot. Dumiretso ako sa aking lumang silid at binuksan ang aking laptop. Habang ang buong mundo ay abala sa pag-uusap tungkol sa aking pagtataksil, ang aking mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. Hindi ako biktima. Ako ang arkitekto ng sarili kong kaligtasan. Isang mensahe ang pumasok sa aking private server mula kay Joaquin. Winona, I hope you're happy now. You ruined everything. Huwag mo nang subukang bumalik dito. Isang malaking pagkakamali na pinakasalan kita. Just stay in that stinking house in Mabini and rot there. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa loob ng 10 taon, akala ni Joaquin ay ang pangalan niya ang nagpapatakbo sa Salcedo Maritime. Ngunit sa gabing ito, malalaman niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng kontrol. Sa bawat click ng mouse, unti kong pinutol ang mga ugat na nagdudugtong sa aking personal na pondo at sa mga account ng kumpanya na ako mismo ang nag-setup. Isang utos lang sa aking offshore manager sa Singapore at ang bawat sentavo na kinuha ni Joaquin at Larissa para sa kanilang nest egg ay naging abo sa loob ng digital na mundo. Ang mga kontrata sa Dubai na nakapangalan sa aking holding company, naka-freeze na. Ang mga shipment sa Batangas, mamaya lang ay makakatanggap na sila ng hold order. Ate, uminom ka muna nito, sabi ni Isadora, habang inilalapag ang tasa sa tabi ko. Napansin ko ang pang-ininig ng kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa screen ng laptop ko. Isadora, bakit parang mas takot ka pa sa akin? Tanong ko habang hindi inaalis ang tingin sa mga numero sa screen. I'm just worried for you, ate. Sabi ni Joaquin sa news, idedemanda ka raw nila ng plunder. Baka pati itong bahay natin madamay. Maybe you should give them what they want. Just peace of mind, ate. Tumigil ang aking mga daliri. Dahan-dahan kong nilingon ang aking kapatid. Ang aking titig ay tila isang talim na sumusuri sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang Isadora na pinag-aral ko, ang Isadora na binilhan ko ng lahat ng luho, ay ngayon ay nagsasalita tungkol sa pagsuko. Peace of mind is earned through war, Isadora. Hindi ito hinihingi. Malamig kong sabi. Matulog ka na. May mahalagang gagawin ako bukas. Nang lumabas siya ng silid, hindi ko mapigilang makaramdam ng isang kakaibang kaba. Isang instinct na binuo ko sa loob ng boardroom. Tumayo ako at lumapit sa aking cabinet. Sa likod ng mga lumang libro ng aking ama, may isang maliit na vault. Doon nakatago ang USB na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng korupsyon ni Joaquin at ang original na video ng gabing iyon. Iyon ang aking baraha. Iyon ang magpapabagsak sa pamilya Salcedo sa isang iglap. Inilabas ko ang susi sa aking kwintas. Sa bawat pagpihit ko ng lock, ang tunog ng mekanismo ay tila isang mabilis na tibok ng puso sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngunit nang bumukas ang pinto ng vault, ang tanging sumalubong sa akin ay ang malamig na hangin at ang bakanteng espasyo. Ang USB ay wala na. Ang lahat ng ebidensyang pinaghirapan ko sa loob ng 6 na buwan
ang mga record ng bank transfers ni Clarissa, ang mga peking pirma ni Joaquin, ay naglaho na parang bula. Naramdaman ko ang paglamig ng aking sikmura. Hindi dahil sa takot sa aking mga kaaway sa San Isidro, kundi dahil sa katotohanang may ahas sa loob mismo ng bahay na ito. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Pagkasagot ko, isang boses na puno ng mapang-uyam na tawa ang narinig ko sa kabilang linya. Isang boses na kilalang-kilala ko. Masyado ka kasing kampante, Winona. Akala mo ba ikaw lang ang marunong maglaro? Ang boses ni Clarissa sa kabilang linya ay parang gapang ng uod sa aking balat. Malambot, mapanuyang, at puno ng tagumpay. Ang talino mo sana, Winona, aniya habang tumatawa ng mahinhin. Kaya lang, nakalimutan mong ang sarili mong dugo ang pinakamadaling bilhin. Salamat sa USB. Ngayon, wala ka ng hawak na kahit ano kundi ang iyong pride na wala namang silbi. Dahan-dahan kong ibinaba ang telepono. Walang pang-inginig sa aking mga daliri. Tanging ang nananuot na lamig ng katotohanan. Hindi ako nag-isip ng matagal. Tumayo ako at lumabas ng silid patungo sa kusina, kung saan naroon si Isadora na tila abala sa paglilinis ng mga tasa. Ngunit ang kanyang balisang kilos ay hindi nakaligtas sa aking paningin. Magkano? Ang tanong ko ay maikli, malamig, at tumagos sa katahimikan ng gabi. Natigilan si Isadora. Binitawan niya ang basahan at dahan-dahang humarap sa akin. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pag-aalala ay unti-unting nagbago. Nawala ang mga luha at napalitan ito ng isang matigas na anyo na hindi ko inakalang taglay ng aking bunsong kapatid. Ate, kailangan ko rin namang isipin ang sarili ko. Sagot niya. Wala na ang tono ng pagkakaawa. Habang buhay na lang ba akong aasa sa mga tira-tira mo? Sabi ni Joaquin, kapag ibinigay ko ang USB, bibigyan niya ako ng pwesto sa marketing at isang kondo sa Makati. Pagod na akong maging kapatid lang ni Winona. Pagod na akong maging aninomo. Tinitigan ko siya. Ito ang batang ibinenta ko, ang huling piraso ng alahas ni nanay, para lang makapagtapos ng pag-aaral. Ito ang kapatid na bawat luho ay ibinigay ko bago ko pa man isipin ang sarili kong pangangailangan. Ngunit sa harap ko ngayon, hindi ko na nakikita ang aking kapatid, kundi isang estrange room nilamon ng ingit. Ang kalayaang binili mo sa pamamagitan ng pagkakanulo sa akin ay isang kulungan din, Isadora. Ang sabi ko sa kanya nang may nakakatakot na kalmado. Akala mo ba ay tutupad sa pangako ang isang taong kayang itapon ang sarili niyang asawa? Ginamit ka lang nila. At least ako may napala! Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay pumailan lang sa loob ng maliit na bahay. Ikaw? Wala ka na, ate. Ikaw ang masama sa mata ng lahat. Ikaw ang talunan. Hindi ko siya sinagot ng pabalang. Sa halip, lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Inilagay ko roon ang suot kong kwintas na may pendant na krus. Ang huling alaala ni nanay na ipinamana sa akin. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang palad. Kunin mo na rin ito, bulong ko. Dahil simula sa segundong ito, wala ka ng kapatid. Ang bawat pabor, bawat allowance, at bawat proteksyon na tinamasa mo mula sa akin ay pormal ko ng binabawi. Huwag mo na akong tatawaging ate. Sa susunod na magkita tayo, maging handa ka. Dahil hindi na kita kilala. Nakita ko ang saglit na takot sa kanyang mga mata. Isang pag-aalinlangan na huli na para bawiin. Tumalikod ako at bumalik sa aking laptop. Kung akala nila ay ang USB lang ang tanging baraha ko, nagkakamali sila. Hindi nila alam na bago ko pa man itago ang USB na yon, lahat ng files ay nakasync na sa isang cloud account na tanging ako lang ang may access. Isang account na naka-encrypt at nangangailangan ng biometric key, na tanging ang aking retina scan lang ang makakapagbukas. Hahayaan ko silang magsaya sa akala nilang panalo. Hahayaan ko silang maging kampante
habang hawak-hawak ang isang USB na sadyang nilagyan ko ng virus na unting sisira sa anumang computer na pagkakabitan nito. Ngunit bago ko pa man ma-type ang susunod na command, isang nakakabulag na liwanag mula sa labas ang tumama sa aming bintana. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na huminto sa harap ng aming bakuran ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Narinig ko ang malalakas na yabag ng mga sapatos na papalapit sa aming pintuan. Kasunod ang marahas na pagkatok na tila gigibain ang kahoy na harang. "Buksan ang pinto! Pulis ito!" "Winona Villarreal Salcedo, lumabas ka nang itaas ang mga kamay." Napatingin ako sa labas. 2 sasakyan ng pulis, kasunod ang isang van ng media na tila ba kanina pa naghihintay sa eksenang ito. Sa gilid, nakita ko si Marites na may hawak na ring telpono, nakangisi habang nagsisimulang mag-livestream. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay ko kay Isadora. Ang kanyang muka ay namumutla, tila hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang magiging ganti ng pamilya Salcedo. "Ito ba ang gusto mong buhay, Isadora?" Tanong ko bago ako tumayo ng tuwid. Inayos ang aking gusot na damit at hinarap ang pintuan ng may taas, no? Wala akong balak tumakas. Dahil alam ko, ang bawat hakbang nila ay bahagi lamang ng mas malaking patibong na ako mismo ang magsasara sa huli. Ang lamig ng bakal na nakagapos sa aking mga pulso ay hindi kasing lamig ng hangin ng madaling araw sa Mabini. Habang naglalakad ako palabas ng aming bakuran, ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng nakakasilaw na liwanag ng mga kamera. Narinig ko ang mabilis at paulit-ulit na tunog ng mga kagamitan ng media, tila mga buitreng nag-aabang sa aking pagbagsak. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko si Marites Buenaventura. Ang kanyang muka ay maliwanag sa katuwaan, habang inilalapit ang kanyang cellphone sa aking muka. "Live tayo, mga kamarites! Heto na ang tinaguriang Queen of Seafoods! Mukhang sa loob na ng selda ang susunod na business meeting." Hindi ko siya tinapunan ng tingin. Nanatili akong diretso ang tingin. Ang aking likod ay kasing tuwid ng isang haligi. Gusto nilang makakita ng luha. Gusto nilang makitang nakayuko ako sa hiya. Ngunit sa bawat hakbang, ipinapaalala ko sa aking sarili. Ang kahihiyang ito ay hindi sa akin, kundi sa mga taong kailangang gumamit ng posas para lang mapatahimik ang katotohanan. Pagdating sa presinto, ang amoy ng lumang papel, pawis, at sigarilyo ay sumalubong sa akin. Isang opisyal na may nakasulat na Detective Ramos sa kanyang uniforme ang pabalbal na nag-utos sa akin na umupo. Ang kanyang mga mata ay puno ng panghuhusga. Isang indikasyon na ang pera ng mga Salcedo ay nakarating na rito bago pa man ako dumating. "Plunder, estafa, at qualified theft, Mrs. Salcedo," ang sabi ni Ramos habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa. "Mabibigat na kaso ito. Sabi ng asawa mo, bilyon-bilyon ang ninakaw mo sa Salcedo Maritime. Mas mabuting umamin ka na para hindi na humaba ang usapan." Isang mahina at malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. "Detective, kung talagang may ebidensya kayo, bakit kailangan niyo pa ang amin ko? At pakitama ang tawag sa akin. Winona Villarreal. Tapos na ang panahon na dinadala ko ang apelidong puno ng dumi. Huwag kang matapang, Winona. Hawak nila ang USB na naglalaman ng lahat ng transaksyon mo." Banta niya. "Ang USB na yon?" Tanong ko nang may mapanuyang ngiti. Sana ay binuksan na nila. Dahil kung binuksan na nila yon, marahil ay abala na ang kanilang IT department sa pag-aayos ng kanilang buong server na ngayon ay unti-unti ng kinakain ng virus. Bago pa makasagot si Ramos, bumukas ang pinto ng silid interogasyon. Isang lalaking nakasuot ng itim na sutana ang pumasok, si Padre Silvino Almazan. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng bigat at awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. "Bitawan niyo ang babaeng yan," ang utos ni Padre Silvino. Ang kanyang boses ay malalim, kalmado,
ngunit may talim na hindi matatawaran. Nakalagak na ang piyansa, at narito ang utos mula sa korte na nagsasabing ang pag-aresto sa kanya ay walang sapat na basehan. Naguguluhan si Ramos, ngunit wala siyang nagawa, kundi ang tanggalin ang aking mga posas. Paglabas namin ng presinto, ang hangin sa labas ay tila mas masarap lang hapin. Inalalayan ako ni Padre Silvino patungo sa kanyang lumang sasakyan. "Bakit mo ako tinutulungan, Padre?" tanong ko habang nakatingin sa labas ng bintana. "Hindi ka ba natatakot na madungisan ang iyong pangalan sa pagsama sa isang kriminal na katulad ko?" Itinigil niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada, malayo sa mga mata ng publiko. Tumingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang apoy sa kanyang mga mata na hindi ko inaasahan mula sa isang pare. "Winona, hindi ako narito bilang isang santo," panimula niya. "Narito ako dahil ako ay isang almazan. At ang pamilya Salcedo ay may utang sa akin na mahigit 30 taon na nilang pilit na ibinabaon sa limot." Nanggunot ang aking no. "Anong ibig mong sabihin? Ang lupang kinatatayuan ng pangunahing planta ng Salcedo Maritime ay hindi kanila. Ito ay pag-aari ng aking ina, na niloko at pinagnakawan ng ama ni Joaquin. Ako ang kanilang lihim, Winona. At ikaw ang tanging may hawak ng mga dokumentong makakapagpatunay ng kanilang korupsyon sa loob ng kumpanya." Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Hindi lang pala ito laban para sa aking danhaya. Ito ay isang digmaan ng mga lihim na matagal nang ikinukubli ng mga Salcedo. "Tutulungan kita, Padre," ang sabi ko ng may determinasyon. "Pero hindi dahil gusto kong maghigante. Tutulungan kita dahil gusto kong makita silang lumuluhod sa harap ng katotohanang pilit nilang pinatay." "Maghanda ka," ang babala ni Padre Silvino habang muling pinapaandar ang sasakyan. "Dahil nag-high na si Joaquin ng hold departure order laban sa iyo. Hindi ka makaalis ng bansa. Nakakulong ka sa loob ng San Isidro, kasama ang mga taong gustong pumatay sa iyo." Tumingin ako sa malayo, sa abot-tanaw kung saan nagsisimula ng sumikat ang araw. Ang laro ay naging mas mapanganib. Hindi na lang ito usapin ng pera, kundi ng buhay at kamatayan. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang account. Nang sagutin ko ito, bumungad ang mukha ni Joaquin na may hawak na baso ng alak. At sa likod niya ay si Isadora na mukhang balisa. "Winona, tignan mo ang kapatid mo," sabi ni Joaquin nang may nakakatakot na ngiti. Sabi ko sa kanya, baka kailangan niya ng bakasyon kasama namin habang inaayos mo ang iyong mga utang sa amin. Kung gusto mo siyang makitang buhay, alam mo kung ano ang kailangan mong ibigay. Nanatiling matigas ang aking hawak sa telpono habang nakatitig sa mukha ni Joaquin sa screen. Ang kanyang tawa ay parang gas-gas na plaka, nakakarinde at puno ng maling akala. Sa likod niya, si Isadora ay nakaupo sa isang marangyang sofa, hawak ang isang baso ng kristal, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ito itsura ng isang bihag. Ito ang itsura ng isang taong nagbebenta ng kaluluwa pero natatakot sa dilim. "Huwag mong subukan ang pasensya ko, Winona," pagbabanta ni Joaquin habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Isadora. "Isang pindot ko lang sa media at masisiguro kong pati ang bangkay ng nanay mo ay madadamay sa kasong isasampa ko sa iyo. Ibigay mo sa akin ang access sa cloud accounts ng Salcedo Maritime." Huminga ako ng malalim. Ang aking dibdib ay hindi man lang kinakitaan ng kaba. "Joaquin, alagaan mong mabuti si Isadora," ang sabi ko nang may nakakamatay na katahimikan sa aking tinig. "Mahal ang maintenance ng kapatid ko. At huwag mong kalimutan, ang USB na hawak mo ay parang isang virus na dahan-dahang uubos sa system nyo. Kung ako sa'yo, hindi ko muna iisipin ang cloud accounts. Isipin mo muna kung paano mo mapipigilan ang pagdagas ng langis sa Batangas Port na mangyayari sa loob ng 2 oras dahil sa hold order na pinirmahan ko bago mo ako ipasundo sa mga pulis." Bago pa siya makasagot,
Pinatay ko na ang tawag. Tumingin ako kay Padre Silvino na kanina pa nakikinig. Ang kanyang mukha ay tila isang ukit na bato, walang mababakas na pag-aalinlangan. Matapang ka, Winona. Pero alam nating pareho na hindi sapat ang digital na mga dokumento para mapabagsak ang isang pamilyang may ugat sa gobyerno at simbahan. Sabi ni Padre Silvino habang pinapatakbo ang sasakyan patungo sa dulo ng pantalan, kung saan ang mga ilaw ng mga bodega ay tila mga nanonood na mata sa kadiliman. Kailangan ko ang mga tao, Padre, tugon ko. Ang mga taong hindi nakikita sa mga cocktail party ni Doña Benita. Ang mga taong ang pawis at dugo ang nagpataba sa bulsa ng mga Salcedo. Huminto kami sa isang maliit na karinderya, malapit sa warehouse ng mga frozen goods. Ang amoy ng nilagang baka at tuyong isda ay humahalo sa alat ng dagat. Dito, ang mga kargador at driver ay nagpapahinga. Ang kanilang mga mukha ay ukit ng hirap at pagtitiis. Pagpasok ko, tumigil ang kanilang mga usapan. Ang bawat mata ay nakatutok sa akin. Ang babaeng nasa balita, ang babaeng pinalayas at tinawag na taksil. Lumapit sa akin si Mang Tino, ang pinakamatandang kapitan ng aming shipping fleet. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng pelat mula sa mga lubid at bakal. "Mamunona," ang sabi niya. Ang boses ay puno ng paggalang na hindi mabibili ng pera. "Nabalitaan namin ang nangyari. Hindi kami naniniwala sa mga sabi-sabi. Kayo lang ang nagmalasakit sa amin noong bagyong Yolanda. Kayo lang ang nagbigay ng tamang benepisyo sa aming mga pamilya." "Tino, kailangan ko ang tulong niyo," diretsahan kong sabi. "Hindi para sa akin, kundi para sa katarungan. Gusto ko ang lahat ng logbook ng mga shipment na pinalabas ni Joaquin nang walang pirma ko. Gusto ko ang lahat ng resibo ng mga kagamitang binili sa China na hindi naman nakarating sa planta." Nagtinginan ang mga manggagawa. May takot sa kanilang mga mata, pero mas matimbang ang galit na matagal na nilang kinikimkim. Isa-isa silang tumango. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa gitna ng usok ng sigarilyo at bagsak na balikat. Pag-alis namin doon, dinala ako ni Padre Silvino sa isang lumang opisina sa loob ng kumbento. Doon, may isang luma at maalikabok na kabinet na naglalaman ng mga dokumento ng lupa mula pa noong panahon ng Kastila. Habang binubuklat ko ang mga papel, isang kulay dilaw na sobre ang nahulog. Binuksan ko ito at naramdaman ko ang biglang pagtigil ng mundo. Ito ay isang rehistro ng isang kumpanya, JV Global Logistics. Ang petsa ng pagkakatatag nito ay noong nakaraang taon lamang. Ngunit hindi iyon ang nakakagulantang. Ang nakasulat na pangalan ng President at CEO ay Lourdes Villarreal. "Nanay," ang tanging nabigkas ko. Ginamit ni Joaquin ang pangalan ng aking ina, na matagal nang may sakit at hindi na alam ang nangyayari sa mundo para magtayo ng isang shell company. Lahat ng nakaw na yaman mula sa Salcedo Maritime ay inilipat sa kumpanyang ito. Sa madaling salita, kung may mag-iimbestiga, ang pamilya ko ang lalabas na nagnakaw sa mga Salcedo. Isang napakatalinong patibong, isang napakasamang ganti. "Hindi lang nila kinuha ang danggal mo, Winona," bulong ni Padre Silvino habang tinitignan ang dokumento. "Gusto nilang ubusin ang buong lahi mo." Naramdaman ko ang isang mainit na likido sa aking pisingi. Isang solong luha ng pot. Pinunasan ko ito ng mabilis. Hindi ito ang oras para sa emosyon. Ito ang oras para sa presisyon. Pagbalik ko sa sasakyan ni Padre Silvino para ihatid ako sa isang ligtas na bahay, napansin ko ang isang maliit na piraso ng papel na nakasingit sa ilalim ng wiper ng sasakyan. Mabilis ko itong kinuha at binasa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng dashboard. Walang nakasulat na pangalan. Isang pangungusap lang na nakasulat sa pulang tinta. Hindi lahat ng nakasutan ay kakampi. At hindi lahat ng traidor ay nasa San Isidro. Mag-ingat ka sa huling hapunan, Winona. Naramdaman ko ang pagtindig ng aking balahibo. Tumingin ako sa paligid, ngunit ang pantalan ay balot na ng makapal na hamog. Ang bawat anino ay tila naglalakad,
at ang bawat kalansing ng bakal sa malayo ay tila isang babala. May problema ba, Winona? Tanong ni Padre Silvino habang pinapaandar ang makina. Itinago ko ang papel sa loob ng aking palad. Wala, Padre. Pagod lang ito. Alam ko na sa puntong ito. Hindi ko na alam kung sino ang tunay na humahawak ng mga pisi. Pero isang bagay ang sigurado. Kung susunugin nila ang mundo ko, sisiguraduhin kong sila ang unang lalamunin ng apoy. Ang bawat kanto ng mansyon ng mga Salcedo ay nababalot na yon ng telang seda at mga bulaklak na puti. Tila ba sinusubukang takpan ng bango ng mga liryo ang nabubulok na moralidad sa loob nito. Habang tinitignan ko ang imbitasyon sa aking harapan, isang marangyang papel na may gintong ukit, hindi ko mapigilang mapang-isi. Ang rebranding gala ng pamilya Salcedo. Isang gabi para linisin ang kanilang pangalan at ipakilala ang bagong reyna ng kanilang imperyo, si Clarissa Montenegro. Sa loob ng isang eksklusibong atelier sa Makati, si Clarissa ay nakatayo sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang puting gown ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Bawat tahi ay simbolo ng ambisyong matagal niyang pinaghirapan sa pamamagitan ng panlilinlang. Sa tabi niya, si Isadora ay nakayuko. May hawak na mga pin habang inaayos ang laylayan ng damit ng babaeng dati ay tinatawag naming kaaway. Dagdagan mo pa ang higpit sa bewang, Isadora, utos ni Clarissa. Ang boses ay puno ng kapangyarihang hindi naman sa kanya. Gusto kong makita ni Joaquin na mas karapat-dapat ako sa posisyong ito kaysa sa ate mong tuyot at walang buhay. Opo, Madam Clarissa, nautal na sagot ni Isadora. Nakita ko sa refleksyon ng salamin ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang kapatid ko, na dating prinsesa ng aming tahanan, ay isa na ngayong anino sa ilalim ng mga taong pinagbentahan niya ng kanyang dangal. Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim at maliit na kwarto, sakaling malapit sa pantalan, abala ako sa harap ng 3 monitor. Kasama ko ang 2 batang IT experts, mga anak ng kargador na pinag-aral ko sa kolehiyo. Ang kanilang mga daliri ay mabilis na gumagalaw, sumasabay sa pintig ng aking plano. Ma'am Winona, kumagat na sila, bulong ng isa sa kanila. Ang USB na hawak ni Joaquin ay nagsimula ng mag-upload ng mga backdoor files sa main server ng Salcedo Maritime. Sa oras na magsimula ang galabukas, hawak na natin ang kontrol sa bawat screen at speaker sa loob ng mansyon. Mabuti, ang tanying sagot ko. Ang aking mga mata ay nakatutok sa isang folder na may pangalang JV Global Logistics. Siguraduhin niyo na ang bawat transaksyon ni Doña Benita sa mga gambling lord sa Macau ay kasamang lalabas. Hindi lang natin sila sisirain. Uubusin natin ang bawat hibla ng kanilang kredibilidad. Biglang tumunog ang aking personal na telepono. Ang pangalan ni Joaquin ang lumitaw. Hinayaan ko itong tumunog ng 3 beses bago ko sinagot. Ang aking muka ay tila isang maskarang gawa sa porselana, malamig at walang bitak. Hello, Joaquin. Napatawag ka? Akala ko ba ay abala ka sa paghahanda para sa iyong bagong reyna? Tanong ko. Ang boses ay may halong mitya ng pangungutya. Winona, nakuha mo ba ang imbitasyon? Ang boses ni Joaquin ay puno ng kayabangan. Tila ba nakalimutan na niya ang hold order na ipinatupad ko sa kanyang mga kargamento? Gusto ko lang na naroon ka para makita mo ang sandali kung kailan opisyal nang mabubura ang iyong pangalan sa pamilyang ito. Huwag kang mag-alala, may upuan ako para sa iyo sa likuran, kasama ang mga kasambahay. Doon ka naman talaga nararapat, diba? Huwag kang mag-alala, Joaquin. Darating ako. Ang sabi ko nang may kasiguraduhan na tila isang hatol ng kamatayan. At may dala akong regalo na hinding-hindi mo malilimutan. Isang regalo na magpapaalala sa iyo na ang bawat pirma ay may katumbas na pananagutan. Pagkababa ng telepono, naramdaman ko ang muling paghapdi ng aking palad, kung saan ko itinago ang sulat ng babala tungkol kay Padre Silvino. Tumingin ako sa kanya, habang siya ay abala sa pakikipag-usap sa mga abogado sa kabilang silid.
Ang kanyang bawat kilos ay tila perpekto, masyadong perpekto, para sa isang taong nagsasabing siya ay biktima rin. Padre, tawag ko. Dahilan para mapalingon siya. Sigurado ka ba na handa ka nang harapin ang pamilya Salcedo bukas? Walang atrasan ito. Winona, matagal ko na itong hinintay. Sagot niya. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang katarungan ay parang alak. Masarap inumin kapag matagal nang nakaimbak sa dilim. Naramdaman ko ang isang malamig na kaba na gumapang sa aking likuran. May isang bagay sa tono ng kanyang boses na tila hindi tumutugma sa krus na nakasabit sa kanyang leeg. Ngunit bago ko pa man muling suriin ang aking pagdududa, isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa isang unknown source. Isang larawan ito. Ang aking ina, si Lourdes, na nakahiga sa isang ospital na hindi ko pamilyar, at sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaking nakatalikod, may hawak na hiringgilya. Ang caption ng larawan ay sapat na para patigilin ang tibok ng aking puso. Isang maling galaw sa galabukas at ang huling pirma ng iyong ina ay magiging sa kanyang death certificate. Nabitawan ko ang aking mouse. Ang tunog ng plastic na tumama sa mesa ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng silid. Ang laro ay hindi na lang tungkol sa dangal. Ito ay tungkol sa hininga ng huling taong nagmamahal sa akin ng totoo. Isang linggo matapos ang gabing ito, ang mambubudol kong biyenan ay magmamakaawa sa paanan ko, habang kinakaladkad siya ng mga pulis palabas ng kanyang sariling mansyon. Ang asawa kong taksil ay iiyak ng dugo habang pinapanood ang kanyang imperyo na naglalaho, at ang babaeng nang agaw ng lahat sa akin ay magtatago sa mga anino dahil sa sobrang kahihiyan. Inakala nilang ang buhay ng nanay ko ang magiging huling barahan nila upang patahimikin ako, ngunit hindi nila alam na bago pa man magsimula ang marangyang pagtitipong ito, matagal ko nang nailigtas ang aking mahal na ina. Ang malaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas, na lumika ng isang mahaba at matalas na tunog sa gitna ng marangyang musika. Ang lahat ng mata ay lumingon sa direksyon ko. Nakasuot ako ng isang puting-puting traje domestiza, isang kulay na tila hamon sa kadilimang bumabalot sa pamilyang ito. Ang bawat hakbang ko sa gitna ng engrandeng hagdanan ay tila isang martsa ng kamatayan para sa kanilang mga kasinungalingan. Anong karapatan mong dumungi sa gabi ng pamilya ko, Winona? Ang boses ni Doña Benita ay pumailan lang, matalas at puno ng pagkamuhi, habang nakatayo sa gitna ng entablado. Lumapit ang mga reporter. Ang kanilang mga mikropono ay tila mga sandatang nakatutok sa akin, habang si Marites Buenaventura ay abala sa kanyang pag-livestream. Ang kanyang mukha ay puno ng excitement para sa susunod na iskandalo. Sa tabi ng matandang babae, nakatayo si Joaquin na may hawak na baso ng champagne, habang si Clarissa ay nakasandal sa kanyang balikat. Suot ang isang gown na alam kong sa pera ko rin galing. Hindi mo ba natanggap ang mensahe ko, Winona? Bulong ni Joaquin nang makalapit ako. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang huling hininga ng nanay mo ay nakadepende sa pag-alis mo sa lugar na ito. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi ko siya sinagot ng pasigaw. Sa halip, dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone at itinaas ito para makita ng lahat. Ang tinutukoy mo bang mensahe, Joaquin, ay ang tungkol sa lalaking pinadala niyo sa ospital? Tanong ko. Ang boses ko ay kalmado, ngunit sapat na malakas para marinig ng mga nasa harapang hanay. Pasensya na, ngunit ang lalaking yon ay kasalukuyan ng napapaliwanag sa presinto kung sino ang nag-utos sa kanya. At ang nanay ko? Siya ay ligtas na sa pangangalaga ng mga kargador sa Batangas na mas tapat pa kaysa sa sarili mong pamilya. Nakita ko ang biglang pagpula ng mukha ni Joaquin at ang pag-atras ni Clarissa. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Magsisinungaling ka pa hanggang sa huli, sigaw ni Doña Benita. Pilit na ibinabalik ang kanyang awtoridad. Mga security,
Ilabas ang babaeng ito. Sandali lang, Madam Salcedo, ang sabi ko, habang humahakbang patungo sa gitna ng entablado. Tila ako na ang nagpapatakbo ng programang ito. Hindi ba't gabi ito ng pasasalamat? Hayaan niyo akong magpasalamat sa lahat ng ibinigay niyo sa akin. Isang mabilis na tango ang ibinigay ko sa direksyon ng gallery. Sa isang iglap, ang lahat ng malalaking screen sa loob ng mansyon na dati ay nagpapakita ng logo ng Salcedo Maritime ay biglang nagiba. Ang masayang musika ay napalitan ng isang audio recording. Isang pag-uusap na naging sanhi ng pagbagsak ng baso ni Joaquin sa sahig. Kailangan natin siyang gawing kabit sa mata ng lahat. Kapag nadungisan siya, walang maniniwala kahit may hawak siyang ebidensya. Ang boses ni Joaquin ay malinaw na maririnig ng lahat ng mga bisita. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa harap ng mga investors at media. Kasunod nito, lumitaw sa screen ang mga orihinal na dokumento ng lupa na ipinakita ni Padre Silvino, na sinundan ng mga bank transfer records mula sa Salcedo Maritime patungo sa JV Global Logistics, ang kumpanyang ang pilit nilang idinidikit sa pangalan ng aking ina. Ngunit sa ilalim ng bawat transaksyon, malinaw na nakasulat ang IP address at ang digital signature ni Clarissa Montenegro. Ito ang regalong dala ko, sabi ko habang nakatingin ng diretso sa kamera ni Marites. Ang katotohanang hindi kayang pakpan ng ginto at mga bulaklak. Ang gulo ay agad na sumabog. Ang mga bisita ay nagsimulang mag-usap ng malakas. Ang media ay nagkakagulo sa pagkuha ng litrato sa namumutlang mukha ni Clarissa at sa nanginginig na katawan ni Doña Benita. Lumapit sa akin si Isadora, umiiyak at sinusubukang hawakan ang aking kamay. Ate, patawarin mo ako. Pinilit lang nila ako. Tumingin ako sa kanya, walang galit. Tanging ang malalim na lungkot para sa isang kapatid na nawala na sa akin bago pa man magsimula ang gabing ito. Sabi ko sa iyo, Isadora, huwag mo na akong tatawaging ate. Bumaling ako kay Padre Silvino na nakatayo sa isang sulok na kangiti ng may kakatuwang kinang sa kanyang mga mata. Ngunit bago ko pa man masiyasat ang kanyang reaksyon, isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ang pumasok sa bulwagan. Hindi sila mga security ng mansyon. Sila ay mga ahente ng National Bureau of Investigation. Joaquin Salcedo, Clarissa Montenegro, at Doña Benita Salcedo, ang sabi ng namumunong opisyal habang inilalabas ang warrant of arrest. Kayo ay iniaaresto para sa mga kasong plunder, falsification of public documents, at attempted kidnapping. Tumingin sa akin si Joaquin. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at kawalan ng pag-asa. Hindi pa ito tapos, Winona. Dudurugin kita. Tapos na ito, Joaquin. Ang sagot ko ng may katahimikan ng isang nanalong general. Ikaw ang huling pupirma sa sarili mong pagkatalo. Habang pinapanood ko silang inilalabas ng may mga posa sa gitna ng nagkakagulong media, naramdaman ko ang paggaan ng aking balikat. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Si Padre Silvino ay hindi lumapit sa mga pulis para maghain ng kanyang ebidensya. Sa halip, dahan-dahan siyang lumabas sa kabilang pinto, bit-bit ang isang itim na bag na mukhang naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lupa. Naramdaman ko ang muling pagtibok ng kaba sa aking dibdib. Ang digmaan sa mga Salcedo ay tapos na, ngunit ang laro ni Padre Silvino ay mukhang nagsisimula pa lamang. Sa loob ng isang gabi, ang mabulaklak na kaharian ng mga Salcedo ay naging isang malamig na bilangguan. Ang ginto ay naging bakal na posas, at ang bango ng mga liryo ay napalitan ng amoy ng luma at maruming selda. Ang asawa kong taksil, ang biyenan kong mapang-api, at ang ahas na sekretaryang ng arap maging reyna, lahat sila ay sabay-sabay na lumubog sa sarili nilang dumi. Inakala nilang sapat na ang luha para makatakas, ngunit sa harap ng katotohanan, ang iyak nila ay tunog lamang ng isang sirang kampana. Habang hinihila ng mga ahente ng NBI si Joaquin, palabas ng bulwagan, ang kanyang mga mata ay pilit na humahanap ng kahit anong butas para makatakas. Ngunit,
Ang bawat reporter sa loob ng mansyon ay tila mga pader na humaharang sa kanya. Ang kanilang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanyang dating makapangyarihang anyo. Winona! Pakinggan mo ako! Sigaw ni Clarissa. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa gitna ng kaguluhan, matinis at puno ng desperation. Hindi mo pwedeng gawin ito. Puntis ako. Dala ko ang tagapagmana ng mga Salcedo. Papatayin mo ba ang sarili mong pamangkin sa loob ng kulungan? Napatigil ang lahat. Maging ang mga ahente ay sandaling nag-alinlangan. Lumingon si Doña Benita sa kanyang paboritong manugang. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng biglang pag-asa. Isang huling straw na pilit niyang binabalance sa gitna ng baha. Dahan-dahan akong lumapit kay Clarissa. Hindi ako sumigaw. Hindi ko siya sinampal. Sa halip, kinuha ko ang isang asul na folder mula sa aking itim na clutch bag. Inilabas ko ang isang kopya ng medical report na nakuha ng aking mga IT experts mula sa database ng ospital sa Cavite. Ang tinutukoy mo bang tagapagmana, Clarissa, ay ang anak ng pinsan mong si Gina na kinuhaan mo ng ultrasound record para lang lokohin si Joaquin? Ang tanong ko nang may nakakatakot na lamig. Narito ang orihinal na record. Ayon sa iyong huling check-up sa parehong ospital, 3 taon na ang nakalilipas nang sumailalim ka sa isang operasyon na nagresulta sa iyong kawalan ng kakayahang magbuntis. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa sa anumang hiyaw. Nanlaki ang mga mata ni Joaquin at sa isang iglap, ang pagmamahal na pilit niyang ipinapakita kay Clarissa ay napalitan ng isang madilim at madugong poot. Ano? Niloko mo ako? Hiyaw ni Joaquin habang sinusubok ang saktan si Clarissa, ngunit agad siyang pinigilan ng mga pulis. Ang dalawang magkasabwat sa kasamaan ay ngayon ay naglalaban na parang mga asong gutom sa harap ng publiko. Tumingin ako kay Doña Benita. Ang babaeng dati ay tinitignan ako mula ulo hanggang paa nang may panghahamak ay ngayon ay nakayuko. Ang kanyang maranyang terno ay tila isang basahan na lamang. Hindi ko na kailangang magsalita. Ang kanyang hiya na ipinangangalanda kanya noon ay siya na mismong lumalamon sa kanya ngayon. Marites Buenaventura, na kanina pa hindi ibinababa ang kanyang telepono, ay lalong inilapit ang kamera sa mukha ng matandang babae. Ayan mga kamarites! Ang mga Salcedo na akala mo'y mga santo, mga huwad pala. Kitams ang ebidensya ni Madam Winona. Ang masayang komento ni Marites sa kanyang live viewers. Nang tuluyan na silang mailabas ng mansyon, dinala ako ng aking mga paa patungo sa silid aklatan kung saan huling nakita si Padre Silvino. Ang silid ay madilim, tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ang nagbibigay ng anyo sa mga gamit. Ang cabinet kung saan nakatago ang mga titulo ng lupa ay bukas. Wala na ang itim na bag. Wala na rin si Padre Silvino. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng kaba sa aking mga ugat. Naalala ko ang babalang natanggap ko. Hindi lahat ng nakasutan ay kakampi. Lumabas ako ng mansyon at tinungo ang parking lot. Doon, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan na dahan-dahang papaalis. Tumakbo ako at pilit itong hinarang. Huminto ang sasakyan at dahan-dahang bumaba ang bintana. Si Padre Silvino, wala na ang kanyang suot na krus, ang tumambad sa akin. Ang kanyang anyo ay hindi na isang pare, kundi isang negosyanteng naghihintay ng kanyang parte sa nasunog na lupain. Nakuha mo na ang gusto mo, Winona. Ang pamilya Salcedo ay wasak na, ang sabi niya. Ang boses ay wala ng bakas ng pagiging banal. Nayon, oras na para makuha ko ang sa akin. Ang mga titulong yon, Padre. Hindi lang yan para sa katarungan, di ba? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig sa galit na pilit kong sinusupil. Gagamitin mo ang mga lupang iyon para ibenta sa mga dayuhang korporasyon na matagal lang gustong sakupin ang San Isidro Harbor. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Winona,
Ang katarungan ay para sa mga taong walang pera. Ang kapangyarihan ay para sa mga taong may lupa. Salamat sa tulong mo sa pagpapabagsak sa mga Salcedo. Ginawa mong madali ang trabaho ko. Pinaharurot niya ang sasakyan, iniwan akong nakatayo sa gitna ng usok at alikabok. Naramdaman ko ang bigat ng aking pagkakamali. Sa pagpuksa ko sa mga ahas na nasa harapan ko, hindi ko napansin ang buwayang nasa likuran ko. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Ma'am Winona, ito po ang San Isidro Medical Center. May isang pasyenteng dinala rito, si Isadora Villarreal. Nagtangka po siyang uminom ng maraming pilduras. Bago po siya nawalan ng malay, may iniwan siyang sulat para sa inyo. Napatitig ako sa kawalan. Ang aking imperyo ay muling nababawi. Ngunit ang aking pamilya ay patuloy na nagkakapiraso. Ang tagumpay ba ay palaging may ganitong kapait na kabayaran? Ang bawat salitang nakasulat sa sulat ni Isadora ay parang mga maliliit na hiwa ng labaha sa aking diwa. Hindi ako umiyak habang binabasa ito sa loob ng malamig na hallway ng ospital. Ang bawat letra ng kanyang sulat ay amoy pagsisisi at inggit. Isang nakalalasong halo na muntik nang kumuha sa kanyang hininga. Gusto ko lang namang mapansin mo, ate. Gusto ko lang namang hindi ako ang laging pangalawa sa tagumpay mo. Ang mga katagang ito ay hindi naging dahilan para lumambot ang aking puso, kundi naging paalala na sa digmaang ito, walang pamilyang hindi nagkakalamat. Inilagay ko ang sulat sa loob ng aking bag. Tumingin ako sa likod ng pintuan ng intensive care unit kung saan nakahiga ang aking kapatid. Ang kanyang katawan ay nakakabit sa mga makhinang lumiliha ng isang mabagal at pantay na ritmo sa gitna ng katahimikan. Hindi ako pumasok. Hindi pa ito ang oras para sa pagpapatawad. Lumabas ako ng ospital at tinawagan si Marites Buenaventura. Alam kong sa mga sandaling ito, ang babaeng nabubuhay sa tsismis ay nanginginig na sa takot sa loob ng kanyang maliit na bahay. Hello, Marites. Ang boses ko ay kalmado. Tila ba nakikipag-usap lang ako tungkol sa panahon. Narito na ang mga abogado ko sa tapat ng pinto mo. May dalawang pagpipilian ka. Harapin ang kasong cyber libel na uubos sa lahat ng kinita mo sa live streaming o gawin ang sasabihin ko sa loob ng 5 minuto. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto. Nagsimula na ang isang live stream na naging mitya ng usap-usapan sa buong San Isidro. Si Marites, na ang mukha ay mugto at walang makeup, ay nakaharap sa kamera. Wala na ang kanyang masayang tono. Ang kanyang boses ay nanginginig habang binabasa ang script na ipinadala ko. Mga kamarites, humihingi ako ng tawad kay Madam Winona Villarreal. Ang lahat ng sinabi ko tungkol sa kanya, ang mga video na ipinakita ko, lahat ayon ay kasinungalingan. Binayaran ako ni Doña Benita Salcedo para sirain ang dangal ng isang inosenteng babae. Minakawan ko siya ng kredibilidad para sa sarili kong interes. Patawarin niyo ako. At patawad po, Madam Winona. Pinanood ko ang pagdagsa ng mga komento. Ang mga taong dati ay sumusuka ng put sa akin ay biglang naging mga tagapagtanggol ng katarungan. Ganito ang lipunang binuo ng mga Salcedo. Madaling maniwala, madaling bumaligtad. Ngunit hindi ko kailangan ang kanilang simpatya. Kailangan ko ang kanilang takot. Kinabukasan, pumasok ako sa boardroom ng Salcedo Maritime Foods. Ang amoy ng mamahaling pabango at katad ng mga upuan ay tila nagbago. Ang lahat ng mga board member na dati ay nakayuko sa utos ni Joaquin ay naroon. Ang kanilang mga muka ay puno ng pag-aalinlangan at sipsip na mga ngiti. Mula sa araw na ito, panimula ko habang ibinabagsak ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mahabang mesa ng Nara. Ang Salcedo Maritime Foods ay wala na. Papalitan natin ang pangalan ng kumpanya. Mula ngayon, ito ay tatawaging Villarreal Harbor Cooperative. Isang bulong-bulungan ang dumaan sa silid, tila isang hangin na nagdadala ng balisa. Cooperative? Tanong ng isang matandang investor. Ibig sabihin,
Ang mga kargador at trabahador ay magkakaroon ng parte sa tubo? Eksakto, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Sila ang nagpatayo ng kumpanyang ito, hindi ang mga apelidong nakaukit sa ginto. At kung sino man sa inyo ang hindi sang-ayon, malaya kayong kunin ang inyong mga share ngayon din, sa presyong itinakda ng korte pagkatapos ng plunder case ni Joaquin. Walang kumibo. Ang katahimikan ay naging pabor sa akin. Sa bawat lagda ko sa mga bagong dokumento, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Ang bawat pirma ay hindi na para sa pamilyang humamak sa akin, kundi para sa mga taong naging sandigan ko sa dilim. Pagkatapos ng pulong, lumapit sa akin ang aking chief accountant. Ang kanyang mukha ay seryoso habang iniabot ang isang tablet. Ma'am Winona, may problema tayo sa mga land titles. Sinubukan naming i-verify ang mga titulo sa Register of Deeds, ngunit hinarang ito ni Padre Silvino. Ginamit niya ang mga dokumentong kinuha niya sa mansyon para ideklarang contested ang pagmamay-ari ng planta. Kung hindi natin ito mababawi, ang operasyon ng Villarreal Harbor ay titigil sa loob ng 30 araw. Naramdaman ko ang muling paglamig ng aking sikmura. Ang katarungang nakuha ko laban sa mga Salcedo ay tila isang palamuti lamang, kung ang pundasyon ng aking negosyo ay nasa kamay ng isang taong nagtatago sa likod ng sutana. Nasaan si Padre Silvino? Tanong ko. Nabalitaan naming nasa isang abandonadong bodega siya sa dulo ng San Isidro, ma'am. Mukhang may kausap siyang mga dayuhang buyers para sa lupa. Hindi ako nag-atubili. Kinuha ko ang susi ng aking sasakyan. Ang aking dangal ay nabawi ko na sa mata ng publiko. Ngunit ang aking kalayaan mula sa mga mapagsamantala ay hindi pa ganap. Sa huling pagkakataon, kailangan kong harapin ang anino na ako mismo ang nagbigay ng liwanag. Habang nagmamaneho ako patungo sa dulo ng bayan, isang tawag ang pumasok mula sa ospital. Ma'am Winona, gising na po si Isadora. Hinahanap po kayo. Sabi niya, may isa pa raw siyang USB na itinago sa ilalim ng sahig ng lumang bahay niyo. Isang USB na naglalaman ng mga transaksyon ni Padre Silvino at Doña Benita na hindi niyo pa nakikita. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Ang laro ay may isa pang level na hindi ko napansin. Isang level kung saan ang biktima at ang salarin ay iisa. Ang bawat hakbang ko sa lumang sahig ng aming bahay sa Mabini ay lumilika ng isang mabigat na huni ng kahoy. Tila ba nagrereklamo ang mga tabla sa bigat ng mga lihim na itinatago nito? Hindi ko inakalang ang lugar na ito, na naging kanlungan ko sa gitna ng bagyo, ay siya ring magiging lunduyan ng huling katotohanan. Gamit ang isang martilyo, dahan-dahan kong binakbak ang bahagi ng sahig sa ilalim ng aking lumang kama. Ang amoy ng alikabok at amag ay humalo sa alat ng hangin mula sa labas. Doon, sa loob ng isang maliit na plastik na nakabalot ng mahigpit, nahanap ko ang itim na USB na tinutukoy ni Isadora. Sa sandaling mahawakan ko ito, naramdaman ko ang isang kakaibang init sa aking palad. Isang kapangyarihang sapat na upang tuluyang sunugin ang natitirang anino ng mga Salcedo at ang wad na kabanalan ni Padre Silvino. Hindi ako nag-aksaya ng panahon. Pagbalik ko sa bagong opisina ng Villarreal Harbor Cooperative, ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana, nagbibigay ng liwanag sa mga muka ng aking mga bagong kasosyo. Ang mga manggagawang dati ay itinuturing na kasangkapan lamang. Binuksan ko ang files sa harap ng aking mga pinagkakatiwalaang IT experts. Ang bumungad sa amin ay hindi lamang mga listahan ng transaksyon. Ito ay mga liham na liham at mga video record mula noong 20 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo nang makita ang isang batang Padre Silvino, na noong panahong yon ay isa pa lamang ambisyosong tauhan ng pamilya Salcedo. Nakasabwat ni Doña Benita sa pagpapalsipika ng mga dokumento ng lupa ng mga almazan. Hindi siya biktima. Siya ang arkitekto ng sarili niyang pagkawala upang balang araw ay makabalik at makapaghigante. Hindi para sa katarungan,
kundi para sa sariling kasakiman. Ma'am Winona, bulong ni Mang Tino habang tinitignan ang screen. Ibig sabihin, ang lahat ng ito, ang pagtulong niya sa inyo, ay para lang makuha ang mga orihinal na titulo na dati na niyang ninakaw? Oo, Tino, sagot ko habang itinititig ang aking mga mata sa screen. Ginamit niya ang galit ko para gawin ang maruming trabaho para sa kanya. Inakala niyang ang isang babaeng nasaktan ay madaling mabulag ng pot. Pero nakalimutan niyang binuo ko ang kumpanyang ito gamit ang lohika, hindi lamang ang puso. Sa kabila ng tensong ito, ipinagpatuloy ko ang paglulunsad ng kooperatiba. Tumayo ako sa harap ng planta, sa harap ng daan-daang manggagawa. Wala na ang logo ng Salcedo. Ang nakasulat na ngayon ay ang pangalan ng aking pamilya. Kinuha ko ang mikropono, ang aking tinig ay matatag at walang panginginig. Ang tagumpay na ito ay hindi sa akin. Ito ay para sa bawat isa sa inyo na hindi sumuko sa katotohanan. Mula ngayon, ang bawat hila ng lubid at bawat karga ng isda ay may katumbas na seguridad para sa inyong pamilya. Hindi na kayo mga tauhan. Kayo ay mga may-ari. Narinig ko ang malakas na palakpakan at ang mga sigaw ng kagalakan na tila ba naging isang malakas na alon na humahampas sa pampang. Nakita ko ang mga luha sa mata ng mga matatandang kargador. Isang ginintuang sandali ito kung saan naramdaman ko na sa wakas, ang aking pagsisikap ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng paghihigante. Gayunpaman, sa dulo ng karamihan, nakita ko si Isadora. Nakatayo siya sa malayo, nakasuot ng simpleng damit, ang kanyang muka ay maputla pa rin, ngunit may bakas na ng kapayapaan. Hindi siya lumapit. Alam niyang may pader pa rin sa pagitan naming dalawa. Tinitigan ko siya ng matagal, isang tahimik na pagkilala na kung hindi dahil sa kanyang huling-huling aksyon, baka tuluyan na akong nalinlang ng aninong nakasutan. Nang bumalik ako sa aking opisina, isang tawag ang bumasag sa panandaliang katahimikan. Winona, napakagandang talumpate. Ang boses ni Padre Silvino ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Pero sayang, ang mga titulong hawak ko ay nakapirma na sa isang banyagang korporasyon. Sa loob ng 24 na oras, ang kooperatiba mo ay magiging isang illegal settlement. Paalam, Winona. Sana ay masaya ka sa iyong sandaling tagumpay. Narinig ko ang tunog ng pagkaputol ng linya. Hindi ako nagpanik. Dahan-dahan kong inilabas ang USB na nahanap ko sa Mabini. Hindi mo alam, Padre, bulong ko sa hangin. Ang titulong hawak mo ay wala ng silbi sa oras na malaman ng mundo kung paano mo ito nakuha. 20 taon na ang nakalilipas. Ngunit bago ko pa man maipadala ang mga ebidensya sa National Bureau of Investigation, ang tunog ng isang malakas na pagsabog mula sa gawing pantalan ang nagpayanig sa buong gusali. Ang mga salamin ng aking opisina ay nagmula sa isang mabilis na pagbasag, at ang usok ay nagsimulang pumasok sa loob. Ang usok na nanggagaling sa pantalan ay tila isang itim na kumot na pilet na sumasakal sa liwanag ng umaga. Sa loob ng aking opisina, ang mga pira-pirasong salamin sa sahig ay kumikinang sa ilalim ng araw, tila mga kristal na luha ng isang imperyong muling sinusubukang wasakin. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, tumayo ako ng tuwid. Pinagpag ko ang alikabok sa aking damit at kinuha ang aking cellphone. Ang unang inisip ko ay hindi ang pera, kundi ang mga taong nasa labas. Tino, ilikas ang lahat! Siguraduhin na walang maiiwan sa malapit sa warehouse. Ang utos ko sa radyo. Ang boses ko ay matatag at walang bahid ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, ang aking isip ay gumagana ng mas mabilis kaysa sa apoy. Pagbaba ko sa ground floor, sumalubong sa akin ang nagtakbuhang mga manggagawa. Sa gitna nila, nakita ko si Isadora. Hingal na hingal siya. Ang kanyang muka ay puno ng uling at luha. Sinubukan niyang hawakan ng aking kamay, ngunit umatras ako.
Isang hakbang na tila ba naglalagay ng isang malalim na bangin sa pagitan naming dalawa. Ate, si Padre Silvino. Nakita ko siya sa likod ng warehouse bago ang pagsabog. Nauutal na sabi ni Isadora. Patawarin mo ako, ate. Sinubukan ko siyang pigilan pero hindi ko kaya. Heto, nakuha ko ang bag niya. Inabot niya sa akin ang isang itim na bag. Nang buksan ko ito, hindi lamang ang mga titulo ng lupa ang naroon. Naroon din ang isang listahan ng mga opisyal na binabayaran niya sa loob ng maraming taon. Tinitigan ko ang aking kapatid. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa para sa isang yakap. Para sa isang salitang, ayaw ko na sa galit. Hindi sapat ang isang bag para mabura ang sakit ng pagkakaanulo mo, Isadora. Ang sabi ko sa kanya nang may malamig na katotohanan. Tinulungan mo ako ngayon at salamat doon. Pero ang tiwala ay parang salamin ng opisinang ito, na yung basag na, kahit anong pagdidikit mo, laging may bakas ng lamat. Huwag kang umasa na babalik tayo sa dati. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat, ang huling pag-asa sa kanyang mga mata na unti-unting namamatay. Iniwan ko siya doon at tumungo sa kinaroroonan ng mga ahente ng NBI na kadarating lang. Ibinigay ko ang bag at ang USB na nahanap ko sa Mabini. Tapusin niyo na ito, ang tanging sabi ko. Hindi nagtagal, sa dulo ng nasusunog na pantalan, nakita namin si Padre Silvino. Wala na ang kanyang sutana. Nakasuot na siya ng isang mamahaling jacket at handa nang sumakay sa isang speedboat. Ngunit bago pa man siya makakaalis, pinalibutan siya ng mga awtoridad. Lumapit ako sa kanya. Ang hangin ay amoy sunog na goma at alat. Tumingin siya sa akin ng may galit. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang tao ng Diyos, kundi isang demonyong nabulag ng ginto. Inakala mong panalo ka na, Winona? Sigaw niya habang pinupusasan. Ang lupang ito ay isinumpa! Hinding-hindi ka magtatagumpay dito! Ang lupa ay hindi isinumpa, Padre. Sagot ko, habang pinapanood siyang kaladkarin paalis. Ang mga taong katulad mo ang nagdadala ng sumpa, na yung wala ka na, ang San Isidro ay makakahinga na ng maluwag. Nang tuluyan na siyang maialis, tumayo ako sa harap ng nasusunog na bahagi ng aking kooperatiba. Ang mga manggagawa ay dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba. Tumingin ako sa kanila, isa-isa. Huwag kayong matakot, ang sabi ko, sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang semento ay napapalitan. Ang bakal ay muling naitatayo. Hanggat narito tayo at tapat sa isa't isa, ang Villarreal Harbor ay hindi kailanman babagsak. Ang bawat kampana ng simbahan sa San Isidro ay tumutunog ng may kakaibang sigla. Tila ba nakikigalak sa kapistahan ng bayan? Ngunit para sa akin, ang tunog na ito ay hindi lamang tanda ng selebrasyon. Ito ang huling hudyat ng aking paglaya mula sa mga kadenang gawa sa ginto at kasinungalingan. Nakatayo ako sa dulo ng bengkang, pinapanood ang pagsikat ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na dagat. Ang hangin ay amoy alat at kalayaan, isang timpla na mas masarap pa sa pinakamahal na alak sa mansyon ng mga Salcedo. Ang boses na tumawag sa aking pangalan kanina ay walang iba, kundi ang aking ina, si Lourdes. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga mata ay may bakas na ng liwanag at malay. Isang himalang hindi ko inaasahan pagkatapos ng lahat ng trauma na idinulot ng mga Salcedo. Winona, anak, muling tawag niya. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit sapat na para pawiin ang natitirang lamig sa aking puso. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay na magaspang. Narito po ako, Ma. Tapos na ang lahat. Wala nang mananakit sa atin. Sa kabilang bahagi ng pantalan, ang mga manggagawa ay abala sa paghahanda para sa grand opening ng Villarreal Harbor Cooperative. Ang dating madilim at mausok na warehouse ay isa ng modernong pasilidad na pag-aari ng mga taong nagtatrabaho rito. Wala na ang pangalan ng mga Salcedo.
Ang nakasulat sa malaking karatula ay ang apelidong dati ay sinubukang burahin ng mundo, ngunit na yon ay nagniningning sa ilalim ng araw. Nakita ko sa malayo si Isadora. Nakatayo siya sa tabi ng isang kargamento. Tinutulungan ang mga bata sa pamamahagi ng pagkain. Nadama ang aming mga mata. Walang ngiti, walang kaway. Isang malalim at tahimik na pagtanggap na ang aming ugnayan ay hindi na babalik sa dati. Ngunit ang bawat isa sa amin ay may pagkakataon ng bumuo ng bagong landas. Hindi ko siya pinuntahan at hindi rin siya lumapit. Ang distansing ito ang aking regalo sa sarili ko. Ang karapatang pumili kung sino ang mananatili sa aking buhay. Dumating ang balita mula sa aking abogado. Si Joaquin at Clarissa ay nahatulan na ng habambuhay na pagkabilanggo ng walang piyansa. Si Doña Benita naman, dahil sa kanyang edad at lumalalang sakit, ay inilipat sa isang pasilidad na pinatatakbo ng mga madre. Isang lugar na malayo sa karangyaan at kapangyarihang dati ay kanyang sinasamba. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ay naging aninong kasama niya sa bawat pagtulog. Anak, masaya ka na ba? Tanong ni nanay, habang tinitignan ang mga taong masayang nagdiriwang. Tumingin ako sa abot tanaw, kung saan ang mga bapor ay nagsisimulang maglayag palabas ng harbor. Hindi pa buo, ma. Sagot ko nang may malungkot ngunit matatag na ngiti. Ang saya ay hindi naman isang destinasyon na mararating mo lang. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, akin na ang buhay ko. Wala nang pirma ng ibang tao ang magpapasya para sa akin. Kinuha ko ang aking fountain pen mula sa aking bulsa. Ang panulat na ginamit ko sa pagpirma ng mga dokumento ng kooperatiba. Inihulo ko ito sa malalim na bahagi ng dagat. Ang tunog ng paglubog nito ay tila isang tuldok sa isang mahabang pangungusap ng paghihirap. Sa bawat hakbang ko pabalik sa aking mga manggagawa, naramdaman ko ang bigat ng bawat sakripisyo. Ngunit ang bawat pilat ay naging medalya ng aking katatagan. Ang Winona na nangarap lamang maging isang mabuting asawa ay patay na. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng arkitekto ng sarili niyang kapalaran. Lumipas ang 1 taon na tila ba isang mabilis na pag-agos ng tubig sa bengkang ng San Isidro. Ang mga gusaling dati ay tila ba nababalutan ng anino ng korupsyon ay nadniningning na ngayon sa ilalim ng bagong pintura at masiglang operasyon. Nakatayo ako sa loob ng aking bagong opisina. Ang bintana ay hindi na lamang salamin, kundi isang malawak na tanawin ng tagumpay na ako mismo ang nagdisenyo. Sa ibabaw ng aking mesa, ang ag-itim na sobreng may selyo ng Vatican na natanggap ko noong fiesta ay nakabukas na. Hindi ito mitya ng bagong gulo. Sa loob nito ay ang pormal na dokumentong nagpapatunay sa pagtanggal ng karapatan ni Silvino sa lahat ng ari-ariang nakuha niya sa pamamagitan ng pandarayo. Ang simbahan mismo ang bumasag sa kanyang wad na kabanalan. Ang mga lupang dati ay contested ay pormal na ring naisalin sa pangalan ng kooperatiba. Ito ang huling selyo sa aking ganap na kalayaan. Binisita ko ang aking ina sa aming bagong tahanan sa tabi ng dagat. Masigla na siya. Ang kanyang mga tawa ay humahalo sa himig ng mga alon. Sa tabi niya, nakita ko si Isadora. Hindi na siya ang babaeng laging naghahabol sa karangyaan. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang social worker, tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Nagtagpo ang aming mga mata. Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, hindi siya humingi ng pera o pabor. Inabot niya sa akin ang isang maliit na bulaklak na pinitas niya sa harden. Ate, hindi ko inaasahang mapatawad mo ako ng buo. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay may lalim na ng pagsisisi. Pero salamat dahil hinayaan mo akong matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Ngayon ko lang naintindihan ang sinasabi mo. Na ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ka kapag wala na ang lahat. Hinawakan ko ang kanyang balikat, isang maikling sandali ng pagkilala. Ang pagpapatawad, Isadora, ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati.
Ito ay ang pagbitaw sa bigat ng galit para makahakbang ako ng diretsyo. Masaya ako na nahanap mo na ang sarili mong landas. Nabalitaan ko rin ang nangyari sa mga Salcedo. Si Joaquin ay nananatili sa loob ng rehas. Ang kanyang pangalan na dati ay tinitingala ay isa na ngayong halimbawa ng kasakiman sa mga balita. Si Clarissa ay nawala na sa paningin ng publiko, baon sa utang at kahihiyang hindi na mabubura ng anumang retoke. Si Doña Benita naman ay nananatili sa kumbento. Ang kanyang bawat araw ay ginugugol sa paglilinis ng mga sahig. Isang trabahong dati ay itinuturing niyang mababa, ngunit ngayon ay siya na lamang nagbibigay sa kanya ng layunin. Hindi ako nakaramdam ng katuwaan sa kanilang paghihirap, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang bawat isa ay umani ng kung ano ang kanilang itinanim. Sa huling pagkakataon, bumalik ako sa Bencang para sa pirma ng isang malaking kontrata sa isang internasyonal na distributor. Ang pluma sa aking kamay ay hindi nanginig. Ang bawat kurit ng tinta sa papel ay tila ba isang deklarasyon ng aking pagkatao. Sa huling pirma, walang luha ang pumatak. Walang pagsisisi sa bawat sakripisyo. Tumingin ako sa malawak na dagat. Ang buhay ay parang karagatan. May mga unos na susubok sa iyong tibay at may mga alon na susubok ang lunurin ang iyong danggal. Ngunit hanggat ikaw ang may hawak ng manibela ng iyong sariling bapor, hinding-hindi ka maliligaw. Ang kwento ko ay hindi lamang tungkol sa isang asawang pinagtaksilan. Ito ay tungkol sa isang babaeng nahanap ang kanyang lakas sa gitna ng pagkaguho. Ang pagtitiis ay may hangganan at ang pagbangon ay isang desisyon. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi na ako ang asawa ni Salcedo o ang biktima ng pamilya. Ako si Winona Villarreal at ang buhay ko ay akin na.